Isang magandang tanghali po sa ating lahat. Purihin natin ang ating Panginoon. Binabati po natin ang ating mga bisita. Ayan, who traveled a long way from Param. Tama po ba? From Param. Yan, kasama natin sa ngayon. Sila po ay nakilala natin at nabahagi natin, na evangelize natin po sa NAIA, yan, sa Manila. At sila'y kasama natin ngayon. Purihin ang ating Panginoon. To God be the glory. Ang ating pong papaksain ay matatagpuan sa aklat ng Galatians, chapter 6, verses 7 to 9. Purihin ang ating Panginoon. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni numan. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Kung ang ninanasan ng laman ang sinusunod ng isang tao, kamatayan ang aanihin niya. Pero kung ang banal na espiritu ay sinusunod ng isang tao, matatanggap niya mula sa espiritu ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, itong mga salitang ito na isulat sapagkat ang mga taga-Israelita, ayan, they are very known when it comes to their agricultural, sabihin na natin, nahanap buhay, living. Ayan. Kaya talamak ang paghahasi, ayan, ang pag-aani, kumbaga ang pagtatanim ang siyang pinakaunang source ng kanilang kabuhayan. Ayan. Kaya ginamit ang ilustrasyong ito sa talatang ito sapagkat mayroon itong isang, it has a very intense illustration. Hindi lamang sa mga Israelita, pero maging sa atin, sa tayo na mga tao. Mga tao din naman sila. At mga tao rin tayo. Amen. Pero, itong mga salitang ito ng ating dakilang Diyos, hindi lang ito tumutukoy sa mga Israelita. Ito ay para sa atin na tao. Amen? Amen? Ibig sabihin, para sa ating lahat. Amen. Ngayon mga kapatid, ang pagtatanim, ayan, at pag-aani, sino sa atin dito, kayod ng kayod para may sweldo? Amen. Amen. Siyempre, magsusweldo ka dahil nagtatrabaho ka, di po ba? Himala na lang kung hindi ka magtrabaho pero may sweldo ka. Pero nangyayari naman yun. Napakabait ng New Zealand. Amen. To God be all the glory. Pero ang nais nating sabihin, kung ano ang ating ginagawa, amen, siya ang ating aanihin. Ngayon, mga kapatid, this place of reaping and sowing, itong paalala ni Apostol Pablo sa mga Galatia, it has something to do with us na tayo ay dapat mamuhay ng intentional. Amen? Hindi tayo yung namumuhay na ano kaya ang sabi sa tawas o sa hula kung ano ang dapat gawin. Hindi po. The Word of God is trying to tell us that in whatever we do, sa lahat ng ating ginagawa, maging isang mamamayan dito sa lupa at sa langit, ang paraan ng ating pamumuhay ay dapat intentional. May purpose. Ibig sabihin, mayroon kang intensyon sa ginagawa mo. Kumbaga, hindi ka nagsasayang ng oras, hindi ka nagsasayang ng lakas, hindi ka nagsasayang ng panahon. Amen? Sa bawat paglipas ng minuto ng iyong buhay, kailangan mamuhay ka ng mayroong intensyon. Amen. Amen. At ito rin ay nagpapakita na kung ano ang ating intensyon, kung ano ang ating mga ginagawa, mayroong karampatang consequence ito. Maghasik ka ng mabuti, aani ka ng mabuti. Maghasik ka ng masama, aani ka ng masama. Maghasik ka ng kakaunti, aani ka ng kaunti. Kung marami ang iyong ihasik, madami kang aanihin. Kumbaga, this is a cause and effect. Whatever you do, it has consequences. It may be positive or negative. But,
of the matter is, there is a consequence in whatever we do. Kaya sa ating papaksain, mga kapatid, pag-aaralan natin kung bakit ngayon pa lang kailangan nating pagpasyahan kung ano ang ating hahasikan. Our goal after this meditation is for us to decide that in this very little time that we have, what should we be sowing by now? Amen? Ano ba talaga ang dapat na nating hasikan sa mga pagkakataong ito? Ngayon, sabi dito mga kapatid, in Jeremiah chapter 17 verse 10, I, the Lord, search the heart. Bago ka maghasik, tinitignan muna ng Panginoon yung laman ng puso mo. Kung ano yung ihahasik mo. Amen? Kung ikaw ba ay maghahasik ng mabuti o maghahasik ng masama. Regardless kung ano ang ihahasik mo, ang sabi ng salita ng Diyos, pero ako ang Panginoon, alam ko ang puso at isip ng tao, gagantihan ko ang bawat isa ayon sa pag-uugali at mga gawa niya. Amen? Amen? Ngayon, ang katanungan, mga kapatid, bakit kailangan nating alamin? Bakit kailangan nating bigyan ng pansin? Why do we need to give attention to what we saw? What you do now is related to what will happen in the future. Amen? Eschatologically speaking, what is the meaning of eschatology? This is the study of the things that will happen in the future. I'm not talking about the life here on earth. Ang sinasabi ko, hindi yung buhay lamang dito sa lupa, pero yung buhay na darating. Yung buhay na walang hanggan. Again and again, may buhay na walang hanggan sa langit. Amen. At mayroong kamatayan na walang hanggan sa impyerno. Ngayon, ang pag-uusapan natin, bakit kailangan? Bakit kailangan nating desisyonan ngayon din kung ano ang ating ihahasik? Because this is related to the final judgment. Ito ay patungkol, this is related sa kahatulan na mangyayari. Una, mga kapatid, whatever we reap, whatever we sow, we will reap according to the measure we use. Okay? Number 1, you will reap according to the measure you use. Kung ano ang gamit mong measure, ibig sabihin, anong sukat yung ginamit mo. Kanina, naging nating halimbawa. Kung kaunti ang iyong inihasik, aani ka ng kaunti. Sabi dito mga kapatid, in Mark 4:24, sabi sa Tagalog, no, sabi sa ASND, purihin ang ating Panginoon. Ayan. Let us read in ADB to be followed by 2 Corinthians 9:6. Let us focus yan. Purihin ang ating Panginoon. At sinabi niya sa kanila, ingatan ninyo kung ano ang inyong pinakikinggan. Sa panukat na inyong isinusukat, ay kayo'y susukatin. At higit pa ang sa inyo'y ibibigay. Halimbawa ngayon sa inyong pagdalo, anong sukat ngayon ang ginagamit ninyo para paglingkuran ninyo ang Diyos? Dumating ba tayo dito ng mayroong malaking sukat para tayo'y pagpalain ng malaki? Amen. Dumating ba tayo dito ng kakaunting pananampalataya upang ang Diyos ay gumawa lamang sa atin ng maliit? No. Again and again, whatever you sow, you reap. And whatever measure you use, yun ang gagamitin sa iyo. Ngayon mga kapatid, sabi sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6, basahin natin ang talatang ito. Gayunmay, Corinthians, 2 Corinthians, datapot sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagya, ang naghahasik ng bahagyana ay mag-aani namang bahagyana. At ang naghahasik ng sagana ay mag-aani namang sagana. We must now, sabi nga kanina sa Jeremiah na ating binasa, no? Now,
you evaluate your heart. Seek your heart right now. What measure are you using right now? Anong kasukatan ngayon ang nariyan sa puso mo? Gusto mong makilala ang Diyos? Gusto mong lumalim sa pananampalataya? Gusto mong lumago sa paglilingkod? Gusto mong maging karanasan ng mayamang pakikisama ng Diyos sa iyong buhay? Praise the Lord! Ito dapat ay alinsunod sa sukat na iyong gagamitin. Sapagkat kung kaunti lamang ang sukat na iyong gagamitin para makilala mo ang Diyos, hindi magpapakahayag ang Diyos sa iyo. Kung maliit na sukat lamang ang iyong gagamitin sa paglilingkod, mahihirapan ka sa paglago. Amen? Kaya, again and again, whatever measure you use, that measure will be used upon you. Kaya ngayon, kung halimbawa, o kanina sa offertory, kung ikaw ay magbigay ng sagana, pagpapalain ka ng sagana. Diba? Whatever measure you use will be used upon you. Great measure. Siksik, liglig, umaapaw. Lord. Hindi lang sa pagbibigay yan. Sa paglilingkod, maaari din. Maging nga sa pamumuhay mo bilang tao, maaari din yan. Kapag pinag-igihan mo ang iyong hanap buhay, hindi ba? Bakit may promotion? Bakit may pay rise? Amen? Sapagkat higit pa yung ginawa mo. Labis pa doon sa kung ano ang inaasahan. Kaya yun ang ibibigay pabalik sa iyo. Ngayon, pangalawa, second point. You will reap or we will reap according to the kind of deeds we sow. Amen? Kung anong uri ng gawa, doon tayo aani. Amen, mga kapatid? Ang sabi sa Galatians 6:8, balikan natin ang talatang ito, purihin ang ating Panginoon. Sapagkat ang nag-aasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasinaan. Datapwat ang nag-aasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Ngayon mga kapatid, sa ating paglilingkod, amen, ang Biblia ay ginagawang kasangkapan ng Diyos upang malaman natin kung ano ang dapat nating maging gawa. Hindi tayo tinuturuan ng Biblia na pumatay. Amen? Hindi tayo tinuturuan ng Biblia na tayo'y huwag magtapat. Hindi tayo tinuruan ng Biblia na huwag tayong maglingkod. Hindi po. Sa Bibliang ito, nasasaan ang katarungan, ang katapatan, amen? Amen. Ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Amen. Kung ano ang nasasaad sa Bibliang ito, ito ang ating magiging basihan. Kung anong uri ng gawa ang dapat nating gawin. Amen? Our very basis and foundation of what kind of deed we will do in sowing sa paghahasik, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen. Maliwanag po ba, mga kapatid? Ngayon, ang sabi ng talatang ito, yung maghasik sa laman, ang laman nasisira. Ang katawan namamatay. Sabi sa Psalm, kung di ako nagkakamali, in chapter 91, isa sa talatang yaon, sinabi, ang tao ay mabubuhay ng 70 to 80 years old. Mapalad ka kung umabot ka pa ng 80. Diba? 3 scores and a 10. So 20 times 3, 60 plus 10, 70. O dagdagan pa ng 10, 80. Kung umabot-abot ka ng 80 years old, mapalad ka. O sino sa atin kukota na? 60. Kota na 60. Mga kapatid. Ngayon, pinapatunayan lang ng salitang ito ng Diyos na ang katawan may hangganan. May kasiraan ito. Kaya nga mayroon tayong mga tinatawag na comorbidities. What is the meaning of morbidity? Sakit. May diabetes. Amen? May hypertension. Ano pa? May mga arthritis.
Anxiety. Mayroong mga mental health issues. Amen. That is because this body will perish. Amen? Itong katawan, masisira ito. Ngayon, sa ating pamumuhay, ang ating pamumuhay sa biyaya ng Panginoon, dapat hindi ito namumuhay sa laman. Maliwanag po ba? Amen. Ano ang ibig sabihin ng kapag ikaw ay naghahasik sa laman? Ibig sabihin, kung ano ang gusto ng laman mo, siyang ipinamumuhay mo. Ano ba ang pamumuhay sa laman? Mga bisyo. Kalayawan sa buhay. Kasalanan. Kalayawan, pita ng laman, pita ng mata, kapalaluan. Sa buhay. Ano mang ikasisira ng katawan. Amen? Moralidad man yan at pisikal. Yan ay paghahasik sa laman. Amen. Tunay. Amen, mga kapatid? Ngayon, ang paghahasik sa Espiritu, ano ang ibig sabihin ng paghahasik sa Espiritu? O yung pamumuhay sa Espiritu? Ibig sabihin, namumuhay ka ayon sa pamantayan ng Diyos. Salamat sa Diyos. Uulitin ko po, ang pamantayan ng ating pamumuhay ay ang salita ng Diyos. Amen. Amen? Thank you, Lord. Ang pamumuhay sa Espiritu ay paglakad sa salita ng Diyos. Ngayon, ating talakayin, yaong mga naghahasik sa laman, ano ang aanihin? Kasiraan. In English, corruption. The very end result of corruption is death. Kamatayan. Kaya ngayon, mga kapatid, sa ating pamumuhay, sa ating paghahasik, dapat pala, huwag tayong mamuhay ayon sa pangangailangan ng laman. Amen? Amen. Kailangan nating isiping mabuti kung ano ang banal, kung ano ang mabuti, kung ano ang matuwid sa harapan ng ating dakilang Diyos. Bakit maraming namamatay na taong walang pag-asa? Bakit maraming mga taong napapahamak? Sapagkat nabubuhay sa laman. Noon ganito tayo. Nabubuhay tayo sa laman. Pero sa biyaya ng Panginoon, itong mga ginagawa po natin, mga paglilingkod, mga paghahasik ito sa Espiritu. At itong ginagawa po natin paghahasik at paglilingkod, ito ay magdadala ng buhay na walang hanggan. Amen. This will lead us to eternal life. Ngayon, nais kong basahin ito, sabi sa Revelation, chapter 20, verses 12 to 13. Bakit ngayon sa iglesia o ang mga sugo ng Diyos nagpapaalala sa atin na dapat tayo maghasik sa Espiritu? Huwag maghasik sa laman, huwag mabuhay sa kasalanan. Why? I saw the dead. Again and again, whatever we do right now has an eschatological result. Nabanggit natin kanina yan. Mayroong kaugnayan yan sa buhay na darating. Amen? Ngayon, sabi ng talata, I saw the dead, both great and small, standing before God's throne. And the books were opened. Sa langit, mayroong mga aklat. Mag-aklat ang Diyos. Amen. Aklat ng mga gawa mong paglilingkod. Aklat din na kung saan nakasulat ang pangalan ng mga palangit. Amen. Ng mga mamamayan ng langit. Nabanggit natin yung last Sunday. Ngayon, sabi sa talatang ito, and the books were open. Sa kaharian, kapag dumating na ang paghahatol, bubuksan ng Diyos ang kanyang mga aklat. Titignan niya ngayon kung ano ang iyong inihasik. Amen? Amen. Titignan niya ngayon kung ano ang iyong inani. Kung ito ba ay nakatulong sa katawan. At ang katawan, ang ibig sabihin, kung ito ba ay nakatulong sa iglesia.
ng ating Panginoon, sapagkat ang katawan ay ang iglesia. Amen. Ang ulo, ang Panginoon. Ang katawan ay tayo. Amen. Ngayon, sabi ng talatang ito, and the dead were judged according to what they had done, as recorded in the books. Kaya ngayon, kung ano ang ating inihahasik, mabuti man o masama, ngayon ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Amen. Can you just imagine? Amen. If you have done nothing yet, what will be written in the book under your name? Narinig mo yung isang pangalan, naglingkod ka ng tapat, pinagtagumpay ang pagsubok, hindi mo iniwan ang Panginoon, o ano pa man, umiyak ka para ikaw ay makapag-ani ng kaluluwa, nagsipag ka sa paglilingkod. Halimbawa, ganun ang mga nakasulat sa aklat ng Panginoon. Tapos ikaw, alam mo, wala ka pang nahahasik. Yun bang marami ang inihasik ay kapareho ang yung kalagayan niya? Hindi po. Matuwid ang Diyos. Amen. Kaya ngayon, kung bakit natin inaakay ang mga kapatid, tayo na magkakapatid, magasik ng magasik, sapagkat ayaw natin na kapag dumating ang panahon na babasahin ng Diyos kung ano ang mga inihasik natin sa lupa, wala tayong marinig. At yun ay kaawa-awang kalagayan. Pag-aaralan natin mamaya kung ano ang mangyayari kapag walang naihasik at walang inani at walang naisulat sa aklat ng Diyos. Ngayon, kung ating itutuloy ang pagbasa, sabi sa verse 13, purihin ang ating Panginoon, kahit sa dagat sila namatay o sa lupa, naglabasan sila mula sa lugar ng mga patay. At hinatulan ang lahat ayon sa mga ginawa nila. Gusto ko lang malaman, saan man dako namatay ang tao, sa malalim na tubig man o sa apoy, kapag binuhay na magulina ng Diyos ang lahat ng mga nangamatay, mananampalataya man o hindi, ang lahat ay haharap sa harapan ng Diyos. Ang mga hindi sumampalataya, sabi sa John 3:17, hinatulan na. Amen? Ang mga sumampalataya, sabi sa Romans 8:1, hindi nahahatulan. Pero ang ating mga gawa ay hahatulan ng Diyos. Mananampalataya ka man o hindi, para malaman mo kung ano ang ani ng iyong inihasik. Maliwanag po ba, mga kapatid? Amen. Ngayon, kung ating tutuloy ang ating pag-aaralan, sabi sa John chapter 5, 28 to 29. Maigi sana ito sa Amplified Version. Purihin ang ating Panginoon. Do not be surprised at this, for a time is coming when all those who are in the tombs, yung mga nangamatay, amen? Maririnig nila ang tinig ng Diyos. At ano ang mangyayari? Sabi sa 29, and they will come out. Magsisipaglabasan sila. They will be resurrected regardless if you're bad or good. You will resurrect. Mabubuhay kang maguli. Bakit? Upang hatulan. Yes? Amen. Are you still with me? Amen. Amen. Ngayon, ang sabi ng talatang ito, and they will come out, those who did good things, will come out to a resurrection of new life. There are two types of resurrection here. Tingnan niyo ang talatang ito. To a new life, and the other one, judgment. Amen? And they will come out, those who did good things will come out to a resurrection of new life. This is the everlasting life. Ito yung buhay na walang hanggan sa langit. Amen. But those who did evil things, those who did evil things, yung mga naghasik ng masama, ano ang kanilang aanihin? Will come out to a resurrection of judgment. What is this judgment?
This is eternal life sentence. Sa kulungan nga, pag sinabi ka na, sinintensyahan ka, life sentence, doon ka na mamamatay. Huwag ka nang mag-expect na makakalaya ka pa. Amen? Pero dito mga kapatid, sa spiritual na buhay ng tao, what is this life sentence? Sabi sa Mark 9:42-48, nais ko lamang pong malaman nating lahat. Ito ang kahahantungan ng isang taong maghahasik ng masama o maghahasik sa laman. Ngunit, ang sinumang magiging dahilan ng pagkakasala ng maliliit na batang ito na sumasampalataya sa akin ay mabuti pang talian sa lieg ng gilingang bato at itapon sa dagat. Tuloy natin yan. Kung ang kamay mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mas mabuti pang isa lang ang kamay mo, pero may buhay na walang hanggan ka. Amen. Kaysa sa dalawang kamay mo, pero sa impyerno ka naman mapupunta. Kung saan ang apoy ay hindi namamatay. Sa impyerno po, walang fire extinguisher yan. Sa impyerno, dagat-dagat ang apoy yan eh. O ngayon, tuloy natin ang pagbasa. Kung ang paa mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mas mabuti pang isa lang ang paa mo, pero may buhay na walang hanggan ka. Kaysa sa dalawa ang paa mo, pero itatapon ka naman sa impyerno. Tuloy natin. Hanggang 48 ito mga kapatid. At kung ang mata mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, dugutin mo. Mas mabuti pang isa lang ang mata mo, pero kabilang ka sa kaharian ng Diyos. Kaysa sa dalawa ang mata mo, pero itatapon ka naman sa impyerno. Ang mga uod doon ay hindi namamatay. At ang apoy ay hindi rin namamatay. That is the life sentence the Bible is talking about. That is when we sow in the flesh, we reap corruption and sentence. And that sentence is eternal death. Hindi po sa kulungan, ha? Hindi sa kulungan yan. Sa impyerno. Na kung saan ang apoy hindi namamatay. Kahit may uod, kahit mainit ang apoy, hindi rin mamamatay. Yun ang kahahantungan ng mga maghahasik sa laman. Amen? Kaya kung ano ang ginagawa natin ngayon, kung ano ang inihahasik natin ngayon, at least may idea ka kung saan ka. Praise the Lord. Ang tanong mo po, may idea ba kayo ngayon saan tayo papunta? God be all the glory. Masaya ba tayo sa kahahantungan? Amen. Praise the Lord. Ano ba yung mga nalulungkot sa atin dito? Dapat masaya tayo kasi kung alam mo na ikay naghahasik sa Espiritu, alam mo kung saan ka pupunta. Purihin ang ating Panginoon. Jesus face to face. God be the glory. And paano naman mga kapatid? Sabi sa Romans 2:8, sino-sino ba ang mga naghahasik sa laman? Sino-sino ba ang mga mabubuhay doon sa kailaliman? Doon sa apoy na hindi namamatay. Sa iba naman na walang iniisip kundi ang sarili. Amen? Sa iba naman na walang iniisip kundi ang sarili at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kasamaan. Ibubuhos sa kanila ng Diyos ang kanyang matinding galit. Sa mga tuwid, sino po? Who are the candidates to this death sentence? Those who saw, sabi, yung mga walang inisip kundi ang sarili. Ay, ayoko maglingkod. Ito gusto ko eh. Ay, wala, hindi. Sarili ko na muna isipin ko, wala naman, you know, ang church na hindi naman ang papakainin yan.
Meron pong lunch fellowship mamaya, praise God. Praise the Lord. Ayan, mga kapatid. Ayan ba, yung bang paglilingkod na yan, yung bang pananampalataya na yan, magagawan ba ako ng bahay? Eh kung alisan ka ng buhay ng Diyos. Hallelujah. Amen, mga kapatid? Yan ba yung pananampalataya na yan? Makakatulong ba yan sa aking pamilya? Eh, nagkakawasak-wasak nga kami sa paglilingkod. Hallelujah. Di ba, mga kapatid? Ang tao sinisisi, ang Diyos, ang Espiritu, ang pananampalataya, ang Iglesia, dahil sa kanyang sariling kalayawan. Tunay. Totohanan. Ito ang nagiging dahilan kung bakit ayaw niyang sumunod sa katotohanan. At kapag ang isang tao ay nanatili sa ganitong pag-aasik, haharapin niya, mararanasan niya ang matinding galit ng Diyos. E paano po sa mga naghahasik sa Espiritu? Praise the Lord. Okay na ulam ang yan. To God be the glory. Yung mga naghahasik sa Espiritu, purihin ang ating Panginoon. Alam niyo, sabi sa Luke 14:14 sa Amplified Version, you will be blessed. Praise the Lord. And you will be blessed because they cannot repay you, for you will be repaid at the resurrection of the righteous, the judge, the upright. Kasama mo ngayon yung mga kapatid mo na naghasik sa Espiritu. Maharap kayo sa harapan ng Diyos upang tanggapin mo ang gantimpala. Glory to God. Sapagkat naghasik ka ng mga pagluha, naghasik ka ng mga pagtatapat, naghasik ka sa mga pagtitigil, sa mga paglilingkod. Inuna mo ang Diyos at hindi ang iyong sarili. Ngayon haharap ka sa Diyos, hindi ang tao ang magbabayad sa iyo. Sa iyong pangalan. Ang Diyos mismo. Salamat. Mag-aani ka sa lahat ng iyong inihasik sa Espiritu. Panalihin mo kami sa ganito. Kaya, tignan niyo po mga kapatid, in 2 Corinthians 5:10, in Amplified Version, we will all appear. I'm talking about the believers here, amen? Praise the Lord! I'm not talking about the unbelievers, those who reject Jesus. Mag-aasik sa Let us Espiritu. praise God, you're here. Praise the Lord! Amen. You did not reject Him, but you are here, sowing in the Spirit. God be all the glory. Tignan niyo ang sabi ng salita ng Diyos, for we, believers, will be called to account and must all appear before the judgment seat of Christ. Oh, ito si Sister Francia Mary Grace. Nagtapat ito sa paglilingkod. Kahit mahirap, tiniis niya. Nagbunga ng maraming kaluluwa. Ang kanyang pananampalataya. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord! Ang sabi ng salita ng Diyos, so that each one may be repaid for what has been done in the body. Thank you, Lord. Whether good or bad, that is, each will be held responsible for his actions, purposes, goals, motives, the use and misuse of his time, opportunities and abilities. Look at this, beloved brethren. Yan. Beloved brethren, look at this. Actions, purposes, goals, motives, use of or misuse of his time, opportunities, and abilities. My question is, among all this, what are you sowing right now in relation to this? What actions do you do right now Praising God. in relation to sowing in the Spirit? What purposes do you have right now Serving God. in sowing in the Spirit? What goals, motives, are they in line? Are they in line here? Amen. Are they? Amen. If they are, then that means you will harvest what you have sown. Kung ano man ang iyong inihasik patungkol sa mga bagay na yan, pagpapalain ka ng Diyos. Gagantimpalaan ka ng Diyos. Praise the Lord. Ngayon mga kapatid, sabi dito sa 1 Corinthians 15, 42, 44, yung mga naghasik
Sabi, what is sown perishable will be raised imperishable. Amen. Oh? So it is with the resurrection of the human, yan, in 1 Corinthians 15:42, so it is with the resurrection of the dead. The human body that is sown perishable and mortal, it is raised imperishable and immortal. Hindi mo naging alintana ang kapagalan sa iyong katawan. Mapaglingkuran lang ang Diyos. Katotohanan. Sabihin na natin, yung mga paa mo na, kalyo at lahat-lahat, sa kakahayo mo. Yung mata mo nalabo na sa kakabasa mo ng Biblia. Amen. Naupos ka na. Yung tuhod mo, nagka-arthritis na sa kakapanalangin mo, kakaluhod. Yung katawan mo, nanghina na. Dahil sa iyong pagpapagugol ng iyong lakas para sa kapurihan ng Diyos. Sa paglilingkod, ngayon ang sabi ng salita ng Diyos, ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay. Ang katawang inilibing ay mabubulok, ngunit kapag ito'y muling binuhay, hindi na ito mabubulok kailanman. Yung katawan na yan na yung pinaglilingkod sa Diyos, kapag yan ay muling bubuhayin, Praise the Lord! purihin ang Panginoon. Lord God! Lord God! Babaguhin walang kapintasan. Praise the Lord! Babaguhin walang kasiraan, walang karamdaman. Bakit? Habang ikay nasa lupa, ginamit mo ito lahat sa paglilingkod. Amen. Praise the Lord. Sa pagtatapat. Kaya sasabihin ng Diyos, karapat-dapat. Praise the Lord! Mabuti at tapat na alipin. Bibigyan kita ng katawang walang kasiraan. Praise the Lord. Sabi pa sa 43, ano sabi ng salita ng Diyos? 44 yan. Ang katawang inilibing ay pangit at mahina. Amen? Walang nag-react. Ang katawang inilibing ay pangit at mahina. Amen? Amen! Humble lang tayo. Amen? Amen! Purihin ng Panginoon. Ngunit kapag ito'y muling binuhay, ito'y maganda. Praise the Lord! Guwapo. Praise the Lord! Thank you, Lord. Na-imagine niyo na ba ang magiging itsura natin? Amen. To God be the glory. Handsome. Ito'y, amen, handsome. Amen. Praise God. Praise the Lord! Ito'y maganda at malakas. Sabi pa sa 44, mga kapatid. Sabi sa 44, ang katawang inilibing ay panlupa, ngunit kapag ito'y muling binuhay, ito'y panlangit na. Lord. Isilin nyo nga ang inyong sarili. Gising pa kayo mga kapatid. Kung gaano katotoo na naramdaman nyo, yan, balat ninyo, ganyang katotoo na mapapalitan niya ng panlangit na katawan. Panlangit na katawan. Spiritual body, because no flesh can enter the kingdom of God. Only spiritual bodies unblemished. Amen. There is no filthy, there's no dirty that can ever enter the kingdom of God. Kaya God is now reserving the spiritual body you deserve so that you can access. Amen. So that you will have experience, or you can experience this grand entrance. Praise the Lord. Because you have now received or preserve your spiritual body. Praise be to To God. God be the glory. Thank you, Lord. Minsan manunungkot ka. Dati kinakatawa. Di ba, no? Karanasan niyo ba yan, mga kapatid? Amen. May lumbar pain. May kung ano-anong pain na. Daming pain. Pero doon, panglangit na katawan. Amen. Sapagkat kung mayroong katawang panlupa, ay mayroon din namang katawang panlangit. Amen. Sabi sa 45 yan, no? Purihin ang ating Panginoon. Ayan. Sinasabi sa kasulatan, ang unang tanong si Adan ay binigyan ng buhay, ngunit ang huling Adan na si Kristo ay Espiritong nagbibigay buhay. Amen. Kung ano ang inihasik mo sa pangalan ni Kristo. Amen? Sa kapurihan ng ating Panginoon, yung mga inihasik mong paglilingkod, sa kapurihan ng Diyos, tatanggap ka ng buhay. Praise the Lord! Buhay! Praise the Lord. Buhay na walang hanggan. To God be all the glory. Kaya mga kapatid, what does this imply to us now?
ngayon na napag-aaralan natin ito. Ano kaya ang pumapasok sa inyong puso ngayon? Maglingkod. Amen. Pinapanginoon. Anong pumapasok ngayon sa inyong isip? Tapat sa paglilingkod. Pumapasok ba ngayon sa inyong isip? Para makapatos lang. Sayang yung panahon. Yung mga bagay na mali ang aking inihasik. Don't focus on what happened yesterday. Yes. Focus today. Today is a fresh new start for you to sow. Kahit may maghasik, kahit anuman kasalanan ang nakapagbahid sa atin ngayon, ang pinag-uusapan ay ngayon. Ngayon, may panibago kang panahon at pagkakataon na ikaw ay maghasik ngayon sa Espiritu. Ang tanong ko, ano ngayon ang nasa isip at puso mo na iyong ihahasik? What are you gonna sow right now? And until the time our Christ comes back again. Practical implications, we must sow seeds now. Now! Do not delay. You heard these words right now. You sow now. Kaya ngayon sa inyong mga pagkakaupo, you are sowing right now. Huwag mong hayaan na itong mga binhi ngayon na nanghahasik sa'yo, itong mga salita ng Diyos, huwag mahasik sa puso mo. You must sow now. Itong mga salitang ito, tanggapin mo ito sa iyong puso ng buong buo. At baka nasahin mo ng mga binhing ito mag-ani. Paglabas mo, anong sukat ang daladala mo? Nag-ani ka ba ng marami? Pagkalabas mo sa pintuang yan? Nadagdagan ba ang iyong pananampalataya? Nadagdagan ba yung karunungan na nanggagaling sa Diyos? Yung bang puso mo ngayon ay naakay nang dahil mayroon ka ng pagnanasa na pagkalabas dyan, maghahasik ka. Amen. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. We must not delay. For when you delay the harvest. When you delay your sowing, you will delay the reaping. When you delay the reaping, you come closer even more to the corruption of your body. Right? When you delay, kapag pinatatagal mo pa yung paghahasik mo, let us be reminded, this is conditional. Umiikli yung panahon sa korupsyon ng iyong katawan at espiritu. But to counteract as an antidote, paano mo lalabanan yung kaunting panahon na lang? Fight that corruption of your body and spirit by sowing spiritually. Praise the Lord. Amen? Amen. How to fight spiritual corruption? Sow spiritually. Amen. To God be all the glory. Purihin ang ating Panginoon. Sabi dito mga kapatid, in Luke 8:15, paano mo masasabi na ikaw ay isang mabuting nahasikan? Of course, we will evaluate ourselves. Amen? Kung tayo ba ay nahasikan sa isang mabuting lupa. Kasi ang mabuting lupa, mag-aani ka ng maganda. Amen. Kahit maghasik ka pa ng maghasik, pero yung lupa hindi maganda, wala kang aanihin. Kaya may isang kapatid, binigyan ako ng celery. At saka ng daon ng gabi. Praise the Lord. Ready to cook na yun eh. Sabi ko, itatanim ko po muna para kung magbunga, marami pang makakain. Itinanim ko. Nung tinanim ko pa ganito. Nung itinanim ko po pa ganito ha. Nung tumatagal ay pa ganito. Sabi ko, sis, bakit po ganun? Parang nakayupo na siya sa lupa. Hindi yata siya mabubuhay. Aba, pagsilip ko kanina, bakit papunta dito? Praise the Lord. Tumayong muli. Praise the Lord. To God be the glory. Ibig sabihin, yung mga inihahasik mo,
Wala ka man makita sa ngayon ng bunga. Kung yan, mabuti ang pagkakahasik, tutubo yan. Praise the Lord. Maghintay-hintay ka lang. Amen? Huwag kang malulungkot. Baka, parang wala akong naaani. Ayoko nang maghasik. Ang tao ganyan minsan eh. Kapag walang nakikitang bunga sa kanyang ginagawa, tumitigil sa paghahasik. Mga kapatid, I'm telling you, kapag naghasik ka ng mabuti, aani ka ng mabuti. Ngunit ang mabuting lupa, hinasikan ng binhi, ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos. At iniingatan ito sa kanilang malinis at tapat na puso. At pinagsisikapang sundin hanggang sila'y mamunga. Paano ang Diyos mag-aani sa atin ngayon ng malaki at mabuting bunga? Kapag ang mga salita ngayon na inyong naririnig, nahahasik sa isang malinis at tapat na puso. Asahan ninyo, kapag masumpungan ng Diyos ang inyong puso ngayon, isang matabang lupa, itong mga salita na naririnig nyo, pagkalabas nyo, magbubunga yan. Masasabi sa sarili nyo, mayroong pagbabago sa aking sarili. Ang laking pagbabago sa akin at sa aking sambahayan. Mayroong bisa ang salita ng Diyos. Amen. Bakit? Tinanggap mo ng may tapat na puso. Ngayon, ikaw nagalak ka, nakita mo ang bunga na naihasik sa'yo. Ang gagawin mo, itong bungang ito, ihahasik mo din sa iba. Kasi alam mo, epektibo eh. Mare, bili ka nga ng binhi, tumubo talaga. Ang dami ng bunga, sige try mo, magbubunga yan. Kaya ikaw ngayon, pinapatutuo mo ang Diyos. Totoo ang Diyos, tapat ang Diyos, buhay ang Diyos. Ilan mo, inabot ako ng Diyos. Ikaw din, aabutin ng Diyos. Yung pagkahasik. Kaya mga kapatid, we must bear fruit, and when we bear fruit, we must sow as well. Hindi lang yung Diyos yung naghahasik sa atin, tayo din dapat maghasik. At tignan niyo po, ang naghahasik. Psalm 126 verses 5 to 6, iyak ka ng iyak. Sis, Brad, alam niyo po, nasasaktan ng puso ko. Hasik ako ng hasik. Nagsalita. Patutuo ako ng patutuo sa aking mga kaibigan. Pero, I feel rejected. Pero, naluluha ka dahil ginagawa mo naman ang yung pinakamabuti. Pero parang wala kang nakikita bunga. Sabi ng salita ng Diyos, in the book of Psalm, to God be all the glory, 126, verses 5 to 6. Di bali na ikaw lumuha, basta alam mo, naghahasik ka. Amen. Amen? Silang nagtatanim na lumuluha, ay mag-aaning tuwang-tuwa. Praise God. Ang umalis na lumuluha na may dalang binhi na itinanim ay babalik na masaya. Amen. Na may daladalang mga ani. Iniiyakan mo yung kapatid mo sa panalangin. Iniiyak mo sa Diyos ang iyong kaibigan, ang iyong pamilya. Iyak ka ng iyak dahil gusto mo anihin siya ng Diyos. Amen. At ang ginagawa mo ay naghahasik ka ng kanyang ng salita ng Diyos sa kanya. Tama lang, may pagluha. Amen. Because it is worth it. Amen. Ang isang kaluluwa na mayroong pagluha. Amen. Mga kapatid, tanong ko sa inyo ngayon, sino sa inyong mga kamag-anak, kaibigan, ang iniluha niyo sa Diyos? At ngayon sila'y naani. Amen. Naani sila. Bakit? Sapagkat yung kagustuhan mo na sila'y mahasikan, sinamahan ng Diyos. Maghasik ka, ang Diyos ang magpapalago. Hindi ang tao ang nagpapalago. Kahit ang inyong manggagawa dito, hindi po ako ang nagpapalago dito. Ang Diyos ang nagpapalago. Naghahasik lang tayo ng salita ng Diyos. Kaya biyaya, mayroon tayo
tayong apostol sa loob ng iglesia. Our living apostle, Jonathan Santos Ferriol, he is continue to sow seeds. Kaya ngayon, nasa London siya. United Kingdom, sowing seeds. Praise the Lord. Naghahasik siya ngayon. Sa susunod, pupunta siya sa Kingdom of Saudi Arabia. Praise the Lord. Maghahasik din siya ng salita ng Diyos. Basta tayo, hasik lang ng hasik. Hindi mo mamamalayan, hinug na yung hinahasikan mo. Praise God. Mabibigla ka, kasama mo na sa pagliling mo. Okay lang may pagluha. Amen. Basta may aning kaluluwa. To God be all the glory. Purihin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ano ang pangako ng ating Panginoon? Ano ang pangako ng ating Panginoon? In conclusion, lagi nating tatandaan, yung panahon na mayroon pa tayo ngayon, this is related to what will happen in the future. This is your time given by God, your opportunity to sow, maghasik. Amen. And again, whatever measure you use in sowing, that will be the measure God will use in reaping. Habang tayo may pagkakataon pa, maghasik tayo sa Espiritu. Tigilan na natin yung paghahasik sa laman. Walang ikabubuti yan. Napakaliwanag ng salita ng Diyos. Ito ay magdadala ng kasiraan. Ito ay magdadala ng kamatayan. Mas pipiliin mo ba ang kamatayan kaysa sa buhay na walang hanggan? Ipagpapalit mo ang buhay na walang hanggan sa kasiraan? Hallelujah. Ipagpapalit mo yung sakripisyong ginawa ni Kristo doon sa krus na siya'y namatay sapagkat ang ani ay kaligtasan ng ating kaluluwa. Lord. Ipagpapalit mo yun sa kakaunting panahon lang ng kagustuhan ng iyong laman. Hallelujah. It's not worth it. It's not. Think wise. Think wise. You weigh what you sow so that we will reap what is due. Amen. And God will reward us. Praise the Lord. The promise of the Lord. Galatians 6 verses 9 to 10. Mga kapatid, huwag tayong maghihimagod. Amen. Okay lang yan. Mapagal ka sa paglilingkod. Huwag mong susumbatan ng Diyos. Huwag mong susumbatan ng iglesia. Huwag mong susumbatan ng mga sugo ng Diyos. Huwag mong susumbatan ng Panginoon. Huwag mong susumbatan ng banal na Espiritu sapagkat ikaw din ang makikinabang niyan sa darating na panahon. Kung tutuusin, pwede naman tayong magkanya-kanya ng paglilingkod. Amen? Pwede naman tayong magkanya-kanya dahil kanya-kanya naman ang pagsusuli. Pero mahal natin ang isa't isa. Gusto natin tayong lahat humarap sa ating Diyos at mag-aaning masaya. Glory to God. Kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Sabi sa verse 10. Kaya nga, sa tuwing may pagkakataon, every opportunity you get, amen? Amen. Gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao. Amen. Lalo na, take note of this, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Kung ginagawa natin ang mabuti, ang mga tao sa labas, gawin din natin mabuti ang mga kapatid sa loob ng iglesia. Huwag tayong pipili kung sino ang ating gagawa ng mabuti. Sapagkat dyan tayo gagantimpalaan. Amen. Ama naming Diyos, maraming salamat po.